Ito. At welcome po sa ating annual Thanksgiving. At muli po sama-sama nating pasalamatan at luwalhatiin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa araw-araw ng ating mga buhay. At bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko. Tayo po ay magkakaroon ng 1-minute silent prayer. Pagkatapos po ay pangunahan ko kayo sa isang panalangin. Siyasatin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, na muli po tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito na pinagkaloob mo. Salamat po sa bawat buhay ng bawat isa sa amin na muling pinahiram. Na sa umagang ito, Ama, kami po ay naririto upang sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Na nagpapasalamat po kami, Ama, na inihatid mo kami na malwalhati dito po sa aming bahay-sambahan. At sa umagang ito, Ama, kami rin po ay nagpapasalamat sa buong isang linggo na pinagkaloob mo sa amin, sa pag-iingat mo, sa patnubay mo, at sa pagpapahiram, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa inyo na ginagamit namin sa araw-araw ng aming mga buhay. At Panginoon, sa umagang ito, amin pong nilalapit, ininadalangin ang mga kapatid namin na wala pa po sa oras na ito, papunta pa lamang sa dakong ito na ingatan mo po sila, Panginoon, ay hatid mo po sila ng maluwalhati. Ganyan din po ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako, nasa iba't ibang bansa, mga kapatid sa dako ng Kalatagang Batangas, at mga nasa iba't ibang probinsya na nawa, Ama, sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Bagamat hindi kami nagkakaisa sa laman, kami po ay nagkakaisa sa pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. At dalangin din po namin, Ama, ang mga kapatid namin na nahadlangan ng mga karamdaman, maging ng mga paghahanap buhay, o maging Panginoon ng katamlayan ng pananampalataya na nawa, Ama, muli po ay ipuin mo ang bawat puso ng bawat isa sa kanila, ipagkaloob niyo po ang kagalingan sa kanila ng kanilang pisikal na katawan at kainin po ang kanilang spiritual. Na ipagkaloob mo po, Panginoon, na magkaroon din po sila ng panahon na mailaan para sa inyo at makasama namin sa aming mga susunod na gawain. Kaya din po, pinapanalangin namin ang aming gawain sa umagang ito na nawa, Ama, ay pakuran nyo kami ng inyong banal na Espiritu Santo na ikaw po ang siyang manguna sa amin sa umagang ito. Basbasan nyo po ang mga gagamitin nyo po sa umagang ito, ang mga hahawin, tutugtog, mga sasayaw, lalong higit ang mga maghahatid ng inyong mga banal na salita. Nanawa sa bawat isa, Panginoon, nagtatayo sa harap po sa umaga nito, ay gawin ang mga bagay, Panginoon, para sa inyong kapulihan. Mali, maibigay sa inyo, Panginoon, ang pagtaas sa umaga nito. At nawa, Ama, ay bakuran nyo kami, Panginoon, ng inyong banal na presensya sa umaga nito, na huwag po kaming magambala ng anumang gawa ng aming kalamang dyan. At sa bawat isa, Panginoon, na naririto muli po ang aming pong buong atensyon, ang aming pong buong puso ay nasa inyo po at para sa inyo sa umagang ito. Muli, Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, nagbabalik, Panginoon, ng pag-iwalhati at pagkakila sa inyong pangalan. Na ito pong lahat ay aming tinataas at ipinapanalangin sa pangalan po ng aming Panginoon, aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago tayo mag-start sa ating testimony, batiin po muna natin ang ating mga bisita. Meron po ba yung magbisita?
So, mayroon po tayong mga bisita ngayon. Sila po ay mga grade 11 students ng St. John Technological College of the Philippines. So, si Maricar Pecayo, si Lovely Visaya, si Roslyn Bruno, at si Mailu Tamayo. Tayo po kayo para makita nila. Ayan. Thank you and welcome sa PG at sana ay mabless kayo sa umagang ito. Salamat sa Panginoon na hindi sila po nahadlangan. Ayun po. Wala na po bang ibang mga bisita? Ayan. At ngayon po ay nadako po tayo sa ating testimony. Mga pasasalamat po at patutoo dahil ngayon po ay annual Thanksgiving. Alam ko maraming mga nag-reserve ng kanilang testimony para sa araw na to. Sige po, sino po ang gustong magpasalamat at magpatotoo? Ito, alam ko na ito. Tawagin po natin si Brother Maynard. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Magpapasalamat lang po sa Panginoon. Kung naaalala nyo po, last August is nagpatotoo ko dito sa harapan. Patungkol sa application ko sa pagiging bumbero. Ngayon po, sumatayo po ako sa harapan ninyo. Nagpapasalamat po dito sa Panginoon. After 3 weeks, tinupad niya yung panalangin ko, nabunga yung mga paghihirap, tsaka yung paniniwala ko ng palataya ko sa kanya. Kwento ko lang po sa inyo yung process and yung progress din, yung success na ginagalob sa akin ng Panginoon. Yung first step po is, yung kumuha ko ng civil service last 2019. Nang nag-exam po, first time ko mag-exam, hindi po ako nakapasa. Then, second time is yung 2021, hindi po ako pinalat makapasa ng civil service. Then, 2020 po, nag-file po ako para po ng file officer exam. Then, yun po, pinagkaloob po ng Panginoon na makapasa ako. Then, after ko po makapasa, nag-apply po ako sa PFP. Then, yun po, nag-start yung process from application ng mga pasahan ng documents. Okay naman po. Tapos, during, pinagpapasalamat ko lang sa Panginoon, during agility test, nagagalit ko lang sa trangkaso, pero ipinagkaloob sa akin ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng katawan para mapasa ko yung test na yun. Then, yung final deliberation, talagang nananalangin ako sa Panginoon na sana ipagkaloob sa akin yung time na yun. Pero, nung time na pag-isip ko na umaga, nung nabasa ko yung response, wala yung pangalan ko, kaya sobrang nalungkot po ako nung time na yun kasi binigay ko yung best ko, pero sabi nga po ng Panginoon, kung hindi niya mapukalooban, hindi niya po ipagkakaloob sa akin yun. Kung susundin po natin yung timeline po natin, patuloy lang po tayong madi-disappoint. Pero kung ipagkakaroon po at ipapaubayan natin lahat sa Panginoon, wala pong imposible sa Kanya, basta kagustuhan niya na mangyari at kalooban po talaga ng puso natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na after ilang years, second take, ito po ngayon, tumatayo po ako sa harapan ninyo na sa awa at tulong po ng Panginoon na nakapasok po bilang bumbero. At sana po ay patuloy niyo po akong samahan sa pananalangin, lalo sa pagpasok ng training center. Alam ko po mahirap yun, pero sa tulong po ng mga panalangin ninyo at gawin ng Panginoon, malalagpasan ko po yun at makakalabas po akong matatag. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit ng Panginoon, sa pamilya po nila, Sister Jairo, na nagpapasalamat po kasi sa mga moral support na pinagkakalupod sa akin, na yung during time po na hindi ako nakapasa, sila po yung nagbibigay po, isa po sila sa mga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na mag-take po ulit, na mag-apply po ulit. At ganoon din po higit sa lahat sa pamilya ko, lalo higit sa papa ko, na tumulong sa akin na
kahit malayo siya sa amin, hindi niya ako pinabayaan ngayon po na makapasok po sa PFP. Kaya ang lahat po ng pupuri at pasasalamat ay binibigay ko po sa Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat at purihin ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Maynard. Sabi nga po, di ba, lagi natin, ito yung pinangawakan natin na verse, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Diba? Sa tamang panahon, ipagkakaloob ng Panginoon yung lahat ng desires ng puso natin. Sino pa po ang gustong magpatotoo, magpasalamat sa umagang ito? Ayan. Tawagin ko po si Sister Aleli. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maganda gawa po sa ating lahat at ganun din po sa ating Panginoon. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon kasi nung Thursday, 11 years na po kami ni Brother Melvin. Wedding anniversary po namin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi yan ba, Charis? Kasi 11 years na, up and down yung buhay namin, pero never niya kami pinabayaan na. Dumating kami sa point na 0-0, pero lagi kong sinasabi, lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo ay may dahilan at hindi ito ibibigay ng Diyos sa atin nang hindi natin makakayanan. At lahat ng binibigay sa atin ay may aral na binibigay sa atin yan para magamit natin sa buhay at sa pagiging magulang. Yun lang po. Ayan, maraming salamat Sister Aleli at happy 11th anniversary. Katnyal na katnyal, ha? Pwede na? Pwede. Ba't yun? 31 nga, pwede na. 11 pa ba? Ayun, meron pa po ba mga kapatid na gusto magpasalamat? Magpatotoo? Wala na po? Tawain ko po si Brother Marlon Delphine. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. At yan, happy Thanksgiving muna sa lahat. Baka magkalimutan sa batian. And then, magpapasalamat ko sa buong taon dito sa ating annual Thanksgiving sa ating Panginoon na sa kabila ng aming buhay maralita ay patuloy kaming lumayakap sa ating Panginoon na umaasa kami na kami ay patuloy din niyang sasamahan sa araw-araw lalong higit sa paghahanap buhay na ibinigay sa akin at nagkaloob ng ating Panginoon. And then sa kalusugan din ng aming mga anak bagamat nagkakaroon ng konting mga konti sa kanilang kalusugan, nagkakaroon ng ubo-sipon, lalo si bonus ngayon. Ayan, may baong kaming nebulizer. Kaya kailangan kasi para mag-tuloy. And then bukas sana matapos na pagbalik namin sa ospital ulit. And then pinagpapasalamat ko din yung buhay na meron kami ngayon. Lalo ako dahil sa panahon ngayon talaga yung aking kalusugan din medyo nagiging risky, pero sana hindi naman magtuloy-tuloy kahit na alam ko na bawal yung sobrang pagkain talaga, hindi maiwasan, yun, tuloy-tuloy yung pagtaba. Pero sabi ko, sana Lord, disiplinahin mo ulit ako para manumbalik ako dun sa dating natural na gawain lang para sa physical. And then ayun, nagpapasalamat din po ako sa pamilya na nagkakaroon ng mga struggle. At kahit na magkaroon ng konting problema at andyan pa rin, pinapanalangin pa rin namin na sana patuloy pa rin na ang buhay ng aming pamilya ay patuloy sa Panginoon. And then, siyempre, yung kay Maynard nga, patuloy namin pinapanalangin din yan. Nagkaroon man siguro ng tawag dito, pagsubok na hindi siya unang makapasok agad dun sa fire nga. At lahat naman, ginawa ang lahat, lalo yung kanyang tatay nila, yun, tatay pala namin. Ayun, hindi naman talaga kami bumitaw din sa panalangin para sa successful ni Maynard na makapasok na sa fire.
And then, yung patuloy na panalangin din sa pag-iingat sa bawat pamilya, lalong higit kay Mama and then kay Papa, kahit malayo sa amin na hindi namin nakakalimutan. At masasalamat ko din po na sa kabila ng lahat na alam namin nagkukulang kami ay nakakapag-balik kaloob pa rin kami sa Kanya. At yun, taos puso namin ibinabalik sa Kanya ang kapurihan, lalong higit ngayon sa buong isang taon. At yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Marlon, at puri ng Panginoon sa inyong buhay. Meron pa po ba? Sino ba ang tuwagin ko po? Bakit po? Sige, tuwagin ko muna po si Pastor Dill. Palakpakan po natin. Okay, magandang umaga po sa lahat ng kapatid. At syempre, salamat po sa Panginoon. At ngayon po yung ating Thanksgiving. At ako po yung lumos nagpapasalamat kasi nga po, November 17 po, yun po yung 1 year na nagkasakit po ako. Alam niyo po yun, nangyari sa akin, nakatagod po akong hindi nakapasok sa trabaho. 1 week po akong hospital, dahil po sa May Bernardino. At ang paglabas ko nga po sa hospital ay hindi ko talaga ako makalakad. Hindi ko po alam kung ang dahilan. Pero sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, sa loob po ng 4 na buwan na nagkaroon po ako ng sakit na hindi po ako nakapasok, ay nakasurvive po ako ng 4 na buwan. Wala po akong trabaho noon, pati po Sister Sarina, ay wala po siyang trabaho noon. Pero salamat sa Panginoon, sa mga taong ginamit niya po para po makasurvive kami ng 4 na buwan. Kasi nung panahon na po yun, ay meron po akong mga laboratory na mahal po talaga yung laboratory ko, lalo na po yung mga gamot na iniinom ko is talagang mahal po. Pero sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, ay ngayon po nakatayo po ako, malakas na po ako, nakasurvive po ako ng 4 na buwan na nakabalik po ako sa paghahanap buhay hanggang sa ngayon. At malaking pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos. Siyempre hindi ko rin na-expect na mapapasama po ako sa company po kasi namin. Meron po silang programa na bawat empleyado po na kapag nakapasa sa kanilang mga assessment o nakapasa rin sa kanilang mga programa is mabibigyan po ng monthly allowance. At yun po, hindi ko po na-expect, kinausap po ako ng supervisor ko, November 6 po yun. Araw po ng sahod namin yun. Kaya nung sabi niya, Vasquez, punta ka ng HR kasi kakausapin kayo. Para saan po yun, sir? Sabi ko gano'n. Isa ka sa mga napili na magkakaroon po ng monthly allowance sa company. 18 po kami, sir. 18 po kami lahat sa department po namin. At 6 po yung bigyan at napasama po ako. Kaya napaisip po ako, sabi ko, 4 na po ako wala sa trabaho. Para po magiging kompleto yung performance ko within that, yung programa niya, sabi ko sa kanila. Pero sabi ko ng supervisor ko, punta ka na lang sa HR, kakausapin ka na. Yun po, at salamat sa Panginoon Diyos, yung binigay po sa aking allowance ay natatanggap po na po ngayon. Simula po pala po nung October 1st hanggang po ngayon, pinakita ko nga po ay Sister Sarina yung case nito, meron po talaga. Kaya hindi ko po expect talaga na 18 po kami at yung mga kasama ko is veterano na po sa trabaho at talagang malaki po yung ambag nila sa kumpanya. Sabi nung manager ko, pagputihin ko lang doon po yung pagkinatrabaho ko. Kaya sabi niya, okay lang na yung 4 months, bawiin mo na lang this year o next year, sabi niya. Kaya kapasalamat sa Panginoon Diyos na yung allowance po na binibigay po sa akin, ngayon po natatanggap ko po ito, is malaki pong bagay po para po sa akin pamilya. Kasi nga po, marami po akong loan ngayon. Kasi nga, nagkasakit po ako. Yung pagbalik ko sa trabaho talaga nag-loan ako kasi marami po akong kailangan bayaran. Pero salamat sa Panginoon Diyos, sa kanyang kabutihan, na yung pinagkaloob niya, hindi ko po talaga expect. Kaya sabi ko, nagtataka ako, bakit? Sabi nga ng mga kasama ko, may mga naririnig ako na, 4 months na wala yun, bakit napasama yan? Pero sinabihan ako ng manager ko, huwag na natindihin yung mga sinasabi ng mga tao, ng mga kasama ko. Kasi nga, nakita nila yung best performer na pinakita ko, nung pagpasok ko, hanggang ngayon po, sabi ng manager ko, kasi nga, bagsak po talaga yung grade ko. As in bagsak. Kasi nga, meron po kaming grading system sa trabaho, yung aking attendance is napakabagsak. Kaya pinilit ko na hanggang sa panahon nito, wala po akong late, wala po ako talagang absent sa trabaho. Kaya salamat sa Panginoon Diyos sa kalakasan na pinagulog niya na sa bawat araw ng paghahanap buhay ko iningatan niyo po. Maraming salamat sa Panginoon Diyos, sa Panginoon ang mataas na papuri.
Maraming salamat, Pastor Dio, at purihin ang Panginoon sa buhay. Meron pa po ba? Sino ba? Sister Eden. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid at higit sa lahat, magandang umaga po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at pinupuri ko po siya sa buhay namin buong pamilya. Kasi nung mga nakaraang buwan po, halos isang buwan po ako na pabalik-balik ang hika. Kaya nga po, hindi po ako nakasama sa mga mamshi. Kasi siya na po sa inyo. Ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi nung umpisa po nung tumaas po ang blood sugar ng kapatid na Ramir, itong halos isang buwan na magdadalawang po na normal po yung blood sugar niya. Minsan nga po pag nagtetest ako, mas mataas pa po yung sugar po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi gustong-gusto na po talaga ng kapatid na Ramir na tumigil sa pag-iinom ng gamot. Sabi ko sa kanya, sige, pag tumigil ka, alam mo, so matutal ganun din ang mangyayari na baka maputulan ka ng paa o kung ano maputol sa'yo. Kasi nasa sobrang taas ng sugar niya. Nagpapasalamat pa ako sa Panginoon kasi mayroon pong isang tao na ginamit na mabigyan po kami ng gamot na kapatid na rin na napakamahal po. Ang isang tableta niya po ay 80. Wala pong generic daw po noon kahit po sa generic ako bumili, kahit sa Mercury, ganun po talaga yung ito ang presyo. At ganun din po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ganun po sabi ko sa kapatid na lang, maging ano lang po siya sa pagkain kasi ganun nga po, bumababa na yung sugar niya kung gusto niya talagang tumigil kasi gusto niya pong tumigil sa pag-iinom ng gamot. Magkaroon lang siya ng disiplina sa pagkain kasi ganun lang po talaga kahit inom siya ng inom ng gamot kung walang disiplina sa pagkain, ganun din po ang mangyayari sa kanya. At ganun din po ako, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi kahit po na naggamot po ako ng isang linggo na nagpausok, napakamahal po ng gamot. Nung pumunta po ako ng Bataan, wala na po talaga akong hika. Nung bumalik po ako kinahapon, hika na naman. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit ganun po yung sitwasyon namin, nandiyan po ang aking mga anak na tinutulungan po kami, hindi po kami pinababayaan at hindi sa lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi napakatagal ko po itong hiniling sa Panginoon na ang kapatid na Marlon ay makapagpa-PET scan ulit. Hindi po namin akalain na covered po pala ng card niya yung PET scan. Kaya loobin ng Panginoon na makapagpa-PET scan ulit siya. Malaman namin kung ano po talaga yung sitwasyon ng kanyang kalusugan. At hinihingi din po ako sa inyo ng panalangin na patuloy po natin yung pagpanalangin ng kapatid na Marlon na maging okay na po talaga yung katawan niya, maging mawala na po talaga yung kinatatakutan ko. At ganoon din po, humihiling din po ako sa inyo ng panalangin na sana po yung pagpapakumpira ko, tululutin ng Panginoon na patanggal ko talaga to. Siya po ang nasusunod, hindi po ako. At ganoon din po yung sa financial namin. At ganoon din po, nagpapasalamat ako ng lubos sa Panginoon sa buong taon na nangyari sa amin na hindi niya po kami pinababayaan. Nandiyan po ang gabay at patnubay ng Holy Spirit sa aming buong pamilya. Pinupuri ko po at pinasasalamatan ng Panginoon. Maraming salamat po, Sister Eden. Ang purihin po ang Panginoon. Tawagin next po si Sister Ted. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Magandang umaga po sa ating lahat at sa Panginoon. Happy annual Thanksgiving po sa ating lahat. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon kasi at last, after 8 years, kasama ko na po ulit kayo for good. Kasi sa mga nakakaalam naman po, 8 years po akong nawala sa church kasi po nagtrabaho ako overseas. At saka, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi kahit sobrang daming trials na pagdaanan po namin sa UAE, talaga pong hindi kami binitawan ng Panginoon. Tsaka, eto po, i-share ko lang po. Dumaan din po kasi ako sa depression, sa anxiety, na hindi rin alam ni Brother Francis na nagpapasession ako sa psychiatry kasi umabot po sa point na 7 days na akong hindi makatulog. Papasok po ako ng trabaho. So, awa po ng Panginoon at saka sa guidance po niya, nagtatrabaho po kasi ako sa ospital, kinausap ko po yung psychiatry. So, sa card po kasi namin, hindi siya covered po siya ng psychiatry, pero kailangan mo po munang bayaran siya cash. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga medications ko, binigay po niya. At saka, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kung hindi po talaga niya ako hinawakan o hindi po kami niya inaakap ng buong pamilya. Siguro po ngayon wala na ako dito or yung faith ko, nawala na talagang tuluyan sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Kanya kasi kahit sobrang daming mga trials and struggles po sa buhay namin, is nagte-testimony po talaga ako sa kabaitan po niya, sa mga taong lagi po niyang ibinibigay po para sa amin. Yun lang po, pinataas ko pang Panginoon. Maraming salamat, Sister Tep. Tuloy po. Meron pa po ba? Last na po, siguro si Sister Casey. Palakpakan po natin ang mga. Magandang umaga po sa inyo lahat at Merry Christmas. Kapag nakakulay pink pala, parang ang yayaman natin at nakakaganda. Iba't ibang mukha pag humaharap dito. Pero nakikita ko, lahat tayo ay tagumpay, lahat ng pumunta dito masaya na napapaiyak. At masasabi ko din po sa inyo na ang nanay ko po ay na-hospital, nag-check-in siya sa FEU Dahlia. Sana na lang sa hotel na lang, no? Okada. Pero doon po siya nag-check-in, no? 7 days po. At ang sakit po niya ay kidney stone, no? So, nagkaroon ng shockwave. At ginanap ang shockwave, nag-check-in ulit kami sa UDMC, no? Mga 3 oras, no? So, sa pag-check-in na yon talagang napakamahal, no? Yung mga inipon-ipon at kulang-kulang pa ng utang, no? Kaya maraming salamat. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, ang nanay ko po ay 84 years old. Karamihan sa mga nagkakasakit na ganyan ay napupunta na talagang namamatay, diba? Lord, please extend the life of my mother, sabi ko. Extend po ninyo na ang kanyang munting pangarap na makita yung bahay na pinapagawa namin. Kahit hindi tapos, mag-celebrate kami sa birthday niya sa January 24. At nangyari, buhay ang nanay ko. At nakakakilala ka. Kilala niya ako. Anong pangalan ko? Sabi niya, Beng. Ayun ang tawag niya sa akin nung bata. Ngayon na, anong pangalan ko? Casey. Kilala pa rin niya talaga ako. Kaya nagpapasalamat ako. Kaya nakakatuwa dahil ang pinakamahalaga talaga sa lahat yung kalusugan natin. Kasi yun ang kayamanan. Pangalawa yung relasyon natin sa bawat isa. Kaya natutuwa ako sa mga grade 11. Hindi lang kayo mahal ni Ma'am Brenda. Mahal na mahal niya kayo. Kasi gusto niya magkaroon kayo ng relasyon, hindi lang sa kanya, kundi sa ating Panginoon. Kaya itong araw na to, mag-create tayo ng mga memories. Magsi-selfie tayo mamaya, At pangatlo, kung kayo kalisugan, tapos, ano ba yung grade 11? Ano pa yung pangalawa ko sinabi? Relasyon. Relasyon, mahalaga. At yung pangatlo, yung oras. Kaya, Ma'am Brenda, mag-selfie tayo, So, napakahalaga. Kaya, ngayong araw na to, happy annual Thanksgiving. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, let's delight ourselves in the Lord and He will give the desires of your heart. God bless us!
Amen. Purihin ang Panginoon at maraming salamat po, Sister Casey. Tunay po na marami po tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. At lagi po na tatandaan natin ang pagpapasalamat po at pagkilala, pagdakila sa kabutihan ng Panginoon ay hindi lamang po during annual Thanksgiving, kung hindi po sa lahat ng araw, ng oras ng ating buhay, palagi po natin siyang pasalamatan. Po. Amen po? Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo magsimula, I just want you to realize how grateful our God. Kahit tayo makasalanan, sa Genesis pa lamang, sinabi na kung gaano makasalanan ang lahat ng nilalang ng tao. Kung gaano tayo maging makasalanan sa isip, sa salita, at lalong higit sa ating magwa. Napunta na tayo sa halos, dumating na yung punto na nagsisi yung Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Alam naman po na yun sa Genesis 6:6. Pero sabi sa John 3:16 na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marapat natin pasalamatan ang ating Panginoon. Nakita natin kung gaano ka-grateful ang ating Panginoon. Sabihin po natin na Great God. Sabihin nga po natin ulit. Ulitin po natin pinakamalakas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. May are your ways, may are your works, may are your Lord and all the earth. Great is your power, great is your strength, may are your Lord and ready to be praised. Your greatness, your greatness, and is all in all the earth. All the earth, glory, glory, hallelujah, glory to the God.
everything. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, you never could see, I'm still standing. If not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, never could see, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. So make sure tayo. But by the grace of God, amen. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Patuloy po tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Thank you for everything. Thank you for the life. Thank you for the sacrifices. Thank you for the moment. Standing here in your presence, taking all the good things you have done, waiting here patiently, just to hear still a small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. You have done, waiting here patiently, just to hear still a small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Your promise true, your love endures always. My soul secure, your promise true, your love endures always. My soul secure. You
Purihin ang Panginoon. Sa umaga po ito mga kapatid, bago po tayo patuloy na umawit sa Panginoon, allow me to share this word with you. Alam niyo po, ang word na gladness, it is more profound than the word joy. Kasi po, ang gladness, tayo po mga tao, meron po tayong kanya-kanyang kakulangan. Meron po tayong mga empty spaces and gaps. At yung mga empty spaces and gaps po na yun, kapag po napupunan tayo, nagkakaroon po tayo ng sense of completion. Nakukumpleto po tayo. Kapag po nakumpleto tayo, doon lamang po dumarating ang gladness. And what's amazing is, ang Panginoon lamang po ang nakakapagkumpleto sa atin. Kaya ang Panginoon lamang po ang magbibigay sa atin ng gladness. Amen? Kahit ano pang inumin mong energy drink, supplement, only God can give you strength. Kahit nasa mansyon ka pa, pinakamayamang mansyon, pinakamaganda, ang Panginoon lang po ang magbibigay sa atin ng home. Amen? So this morning, reflect, everyone. Reflect what the Lord has done for you. Ano yung mga kakulangan na pinunan ng Panginoon sa inyo? And this morning, let us sing to Him with all gladness. Buong buo po sa umaga nito.
po natin siyang gawin sa umagang ito. Balik natin sa Panginoon ang lahat ng pagtaas, pagdakila, pagluwalhati na nararapat para sa Kanya sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo. Na muli, Panginoon, taglay namin ang buhay at lakas na pinahiram mo upang sa umagang ito kami ay makasamba sa inyo, makapagbalik, Panginoon, ng papuri at pasasalamat sa lahat ng mga kabutihan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagdalo mo sa amin. Salamat sa bawat isang naririto, Panginoon, na kami ay nagkakaisa sa inyo upang ibalik sa inyo, Panginoon, ang mga pasasalamat namin upang ihandog muli, Panginoon, ang aming mga katawan, ang aming mga buhay, bilang aming haing buhay at katampatang pagsamba sa inyo. Nasa umagang ito, Ama, sa aming pagharap sa inyo, aming pong hinihiling na kayo po ay inyong linisin. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Pagpatawad niyo po, Panginoon, ang bawat kasalanan, ang bawat pagkukulang na nagawa namin na hindi po sumang-ayon sa inyong harapan. Tumanay sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita, lalong higit sa aming mga ginagawa. Nasa umagang ito, Ama, nangawa po, huwag niyo pong tingnan ang aming mga kasalanan at pagkukulang. Tingnan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso na muling lumalapit sa inyo. Humihiling, Panginoon, ang kabanalan at kapuspusan ng inyong banal na Espiritu Santo na patuloy pa na, Panginoon, na maranasan namin ang presensya mo sa aming mga buhay, hindi lamang sa oras na ito, kung hindi sa araw-araw. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, sa buong 2024, Panginoon, 2023, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa buong taon, na sa lahat ng panahon ng aming buhay, Panginoon, naroon ka. Hindi mo kami iniwan, kami po ay inyong sinamahan. Naranasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Higit, Panginoon, ng kabutihan mo. Sa kabila, Panginoon, na kami po ay napakaraming pagkukulang. Sa kabila, Panginoon, na paulit-ulit kami magkakasala. Sa kabila, Panginoon, na minsan nakakalimutan ka namin. At minsan, Panginoon, tumatalikod sa inyo. Kailan man, Panginoon, hindi ka nagsawa sa amin. Patuloy na nandyan ang kabutihan mo, nandyan ang mga kamay mo, nandyan ang pagmamahal mo. Salamat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat, kulang maging ang aming buhay. Na ibabalik sa iyo sa lahat ng kabutihan mo. Wala kaming may bibigay sa iyo, Panginoon. Wala kaming may handog sa inyo, kundi ang aming puso. Pagsamba, Panginoon, at pagluwalhati, at ang pag-asa, Panginoon, na tatanggapin mo po ito. Sa umagang ito, umaasa kami, Panginoon, na tanggapin mo po ang aming inihandog sa inyo, ang aming mga ipinagpapasalamat sa inyo. Alam namin naman, kung wala ka, wala po kaming magagawa sa buhay na ito. Kung hindi sa awa mo, kung hindi sa pag-ibig mo, kung hindi sa kabutihan mo, wala kaming magagawa sa buhay namin, Panginoon. Hindi namin malalagpasan anuman ang dumating sa aming buhay kung wala ka sa amin, kung hindi mo kami sinasamahan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kalungan. Ikaw po ang aming sandikan. Ikaw ang aming matibay na muhog. Kaya't patuloy kaming humihiling, Ama, na huwag mo po kaming bibitawan.
Patuloy mo po kami hawakang mahigpit. At ilayo, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa mundo. Ilayo niyo po kami sa sanlibutan. At patuloy na ilapit kami sa inyong kaharian. Patuloy, Panginoon, ang puso at isip ng bawat isa nawa ng bawat isa sa amin ay nakatungod sa mga bagay na inihahanda mo, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na iniintay namin at inaasahan namin na nagmumula sa inyo. At ito ay ang makasama ka sa inyong ipinangako sa bawat isa sa amin sa buhay na walang hanggan. Patuloy namin, Panginoon, na titignan at pasasalamatan ang kapanganakan mo. Dahil kung hindi sa kapanganakan mo, Panginoon, hindi ka rin po mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga buhay, para sa aming mga kaligtasan. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa dakilang pag-ibig, Panginoon, na walang makakapantay, walang makakatupas. Taglay namin hanggang ngayon, Panginoon. Hawak namin, Panginoon, hanggang ngayon ang pag-ibig na ito. Siya nagbibigay sa amin ng lubos na kagalakan upang patuloy na maglingkod sa inyo, upang patuloy, Panginoon, na tumiwala sa inyo. Kaya't sa umagang ito, Ama, ang bawat isa po sa amin dito sa iglesia ay taus-puso po na nagbabalik sa iyo ng pasasalamat, ng pagtaas, ng pagluwalhati. Purihin po natin ang ating nag-iisang Diyos, ang ating Panginoon sa umagang ito. Let's give the Lord the best cup offering this morning as we exalt His name. Sige po, manatili po tayo nakatayo para po sa pagbabasa ng ating mabuting balita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Thessalonica 5. Pakishare na lang po yung ating mga bisita at mga kapatid na walang Bible. Unang Thessalonica 5, 16 hanggang 18. Sige po. So, ang babasahin ko muna po ang 16, kayo po ang 17. Sa 18 po ay sabay-sabay po tayo.
Sa 16, mga galak kayong lagi. Sa 17, sa 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito po ang mabuting balita sa Biblia. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, maaari na po tayo magsinupo. Ayan. Ngayon po ating pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating po buong sarili para po sa mensahe ng Panginoon na iahatid po ng ating pastor, Pastor Lolo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala na po bang ilalakas ang ating mga palakpak para sa Panginoon. Yan, matay na. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid. Purihin po ang Panginoon na muli narito tayo sa umagang ito upang pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, sa mga tao na ibinigay sa atin. Salamat din sa Diyos na sa pagkakataong ito ay minsan po natin nakadaw pagpalad yung ating mga kapatid, no? Na minsan ay nakakasama din natin. Thank you, God bless po, kapatid na Mark, no? Sa misis mo na nakarating kayo. At ganyan din sa aming mga panauhin. Nawa po, magkaroon po ng kaunawaan sa inyo ang mga salitang ating pong pag-aralan. Gaya po ng ating binabasa na ang lahat ng bagay ay may bigay ng pasasalamat dahil ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinakamahalaga po na dumating po sa pagkakataon na matutuwa tayo sa lahat ng bagay na may pagpapasalamat po ang lahat ng ating natanggap buhat sa Diyos. Sa kadahilanan po ay ang ating hininga, ang ating lahat na tinanggap mula sa araw, ulan ay nagbubuhat po sa Diyos. Kaya marapat po lamang natin ipapasalamat ito. Alam po ninyo na pagdating po ng isang taon, kinikwento ko nga sa mga bata, no? Na mga kasabay ko, na mayroon akong ginagawa na hindi ko pinuputol. Ano po? Kaya ngayon ay dala-dala ko uli, pinakita ko sila sa kanila, na sabi nila, bakit napakabigat? Sabi ko, barya po yan. Alkansya ko yan. Tinuro ko nito sa inyo dati. Ito po. Ano po? Oh, bigat po. Di ba? Kaya nagpasalamat po ako sa Diyos sa dahilan, yung isip ko ay laging nasa Kanya. Pag nakakuha po ako ng 20 pesos, ibibigay ko sa Diyos. Sa loob ng isang taon yun po naipon ko. Yan po naipon ko, ibabalik ko po sa Kanya. Dahil yung pong sabi nga ni Sister Casey, na yung kalusugan natin, ay hindi na po nabibilihan. Kaloob po ng Diyos yan. Amen. Kaya marapat lamang na anumang bagay na nasa atin, ipagpapasalamat po natin sa Diyos dahil narinig natin anumang bagay na magagawa ng pera ay may mga bagay na hindi tayo bilhin ng pera. Pwedeng bumili ng gamot pero hindi pwedeng bumili ng mabuting kalusugan. Amen. Hindi mo pwede, no? Wala pang tinda sa Mercury. Kapag meron, bibili na lamang tayo, no? Gamot pwede. Ang libre sakit. Ano po? Ganun po ang kahalagahan po sa patuloy na pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa talata po natin binasa na
ating pinag-aralan ay basahin muli natin. Ano ba nabasa natin na mapapakinabangan natin yung pagpapasalamat sa Diyos? Number 1. Ipagpapasalamat po natin, magbigay po tayo sa salamat sa Diyos. Sa kadahilanan po, sa kaligtasan pong ipinagkaloob niya sa atin. Dahil ang kaligtasan po ay hindi po nakukuha po ng tao sa kanya sarili. Yun ang pinakadapat maunawaan po natin na napakahalaga po. Sa lahat po na nasa tao na dapat niya matutunan, alimang bagay po na ibinigay ng Diyos. Kaya po mayroon tayong tinutukoy na Pasko ng pagbigay po ng Diyos na pinakamagandang regalo sa tao. Kahit ang napakasama na po ang tao, andun pa po pinakamahalaga regalo ang binigay niya. Ito ay ang kanyang buktong nanak. Ano ang dahilan? Pagmamahal. Ano mang ibibigay ninyo, kinakailangan samahan mo talaga ng pagmamahal yan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, ibinigay niya. Hindi po natin hiningi. Wala pong nagkukusa sa atin na ibigay mo naman sa amin yan, maligtas lang kami. Kusa po niya ibigay upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay hindi po nababayaran. Hindi lamang mga pastor, meron ba tayo mic? No? At i-print ko nga pag-uras na, no? Dapat malaman po ng bawat isa sa atin, next. Dito po sa unang Timoteo Kapitulo 5 sa talatang 6. Iakyat mo ngayon na mali lang nasulat yan. Doon sa itaas yan. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 6 po nakasulat, datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayuan, bagamat buhay ay patay. Amen. Malinaw po, gumagalaw, kumikilos, humihinga ang bawat isa sa atin. Amen. Buhay. Pero malinaw din po ang sinasabi ni Apostol Pablo, bagamat tayo buhay, sa pagpakabuyo sa kalayuan, patay. Kaya hindi mo alam, bakit nagkaganon? Dahil yung kaugnayan natin, ang relasyon natin sa Panginoon, putol na po. Ang ibig sabihin ng Diyos ay buhay. Di ba? Ikaw ay patay. Nagsimula itong mangyari nung magkaroon po ng pandaraya sa paraiso ng Eden nang kumain ng ating magulang na si Eva at si Adan sa bunga ng punong kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama, ang tao po ay nagkaroon ng kamatayan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa ganito'y naranasan ng tao ang kamatayan. Doon po nagsimula ang kamatayan. Ay ibig sabihin, ang tao po walang kamatayan. Wala pong kamatayan. Ang nagiging problema po, dumating na po ngayon yung kamatayan na ito. Kaya natatakot na po ang tao. Bakit siya natatakot? Dahil may kamatayan. Kahit sinong matapang, pagdating na may kamatayan, natatakot po ang tao. Kaya napakahalaga po na maalaman natin na nakatakda po. Sino man sa bawat tao, may panahon. Kaya nga sabi nga ni Haring Solomon, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan. Kaya ang pagparito ng Panginoon para sa kanyang biyaya, hindi panahon ng kanyang kapanganakan. Ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos, dumating ang panahon, gaya ng mensahe ng ating pastor, noong nakaraang linggo, ng pinupulfillment ng biyaya ng Diyos sa panahon ng
kamatayan. Amen. Kinakailangan ipanganak si Jesus para po maganap niya, magawa ang mga bagay na ninais na Ama na makabalik tayo sa Kanya. Kaya ngayon sa katusuhan po ni Satanas, ginagamit din ang tao sa pagtayo ng mga samahan. No? Kaya pagtayo ng mga samahan dito, nagkasimula po, magkaligaw-ligaw ang tao. Magkaligaw-ligaw. Bakit po? Wala na po yung pagmamahal. Tingnan mo, lagi sila nag-aaway sa telebisyon, no? Debate, pagtatalo. Hindi po inyo nalalaman ang inyong pastor po, na tumatayo sa inyong harapan. Ako po ang pumalit kay Eliseo Soriano sa Genius Family ni Manolo Pabis sa GMA, sa Channel 7, sa DCWB. Ako po ang pumalit. Kaya hindi ko po natanggal yung pangalan na yan, Christian Church of God. Yan po totoo. Magaling po ako makikipagdebate. Ngunit nung makilala ko ang katotohanan na ang kaligtasan ng tayo ay sa biyaya ng Diyos, tinalikuran ko po yung teaching na yan. Totoo po. Minsan ay pinakagusto ko nung panahon nagsimula ako bilang kulto, ang gusto ko sa aking pangangaral, abutan ko debate. Gusto ko debate, pero hindi po nagkaroon ng katugunan, nagkaroon po ng kalituhan sa buhay ko, sa isip ko. Kasi isa lang ang tanong na hindi ko masagot. Kung sakaling mamatay ka sa araw, sa oras, sa minuto, sa segundo nito, saan ka pupunta? Sabi ko, hindi ko alam. Ang Diyos lang nakakaalam. Di ba? Yun yung sasagot. Ang Biblia nagsasabi, kung sumasampalataya ka sa Biblia, naniniwala ka sa Biblia, na salita ito ng Diyos, sampalatayanan mo na totoo. Kung totoo itong Biblia, naniniwala ka na may buhay ka na walang hanggan, kung sakaling mawala ang buhay mo sa oras na yun. Dahil sinasabi niya, itinagda sa tao na mamatay na minsan, pagkatapos ay paghuhukom. Tapos di mo alam, tapos isi-share mo, hindi rin niya alam saan siya pupunta, hindi o. Kaya nga tinawag na biyaya, dahil ang biyaya hindi mo alam kung gaano kalaki halaga ang ibinigay sa iyo. Di ba? Pag tumama ka ng luto, no? Hindi mo inaasahan. Akala ko yung Christian dito matama ng luto, hindi tumataya. Bakit? Kasalanan ba makapulot ng tikit ng luto pagkatapos tinamahan ko? Okay, sumagot. Di ba? Lahat ng bagay, kahit ang demonyo, ginagamit ng Diyos para sa kabubuti ng isang tao. Amen? Di ba? Naalala niyo yung kwento na yan? Yung isang matandang babae na nanalangin, narinig ng kapitbahay. Sabi niya, Panginoon, ay wala ko talaga kaming makain. Sana bigyan mo naman kami ng makakain ngayong araw na ito. Pinarinig ng kapitbahay. May demonyo din iisip. Ganun ha? O, sige. Bumili siya ng ham, bumili siya ng tinapay. Pinadala niya sa bahay. Sabihin mo sa kanya, ang nagpadala niya, demonyo. No? Dumating. Ngayon nung sinabi sa matanda, ito na po yung panalangin nyo, dininig na po. Alam mo ba kung sino nagpadala niyan? Sabi niya, hindi na kailangan. Bakit? Kasi ang Diyos na kinikilala ko, kahit demonyo, kaya utusan, ipagkaloob lang sa akin. Isipin mo, alam na demonyo magpadala sa kanya. Ganun po ang ating Diyos. Napakahalaga po na makilala natin ang ating sinasambahan. Tuloy tayo. Ang nangyari ngayon, kaya nagsimula po. Pag nag-aaral po kayo ng church history, pag may background po kayo, hindi po kayo malilito. Hindi ko po pinagmamalaki, pinagmamapuri, na yung mga libro ko sa church history ay nakatambak na po sa bahay. No? Kung sino-sino author, at may subject din po kung church history. Kaya church history po, hindi po, karamihan ko napapanood sa mga TikTok, mga Roman Catholic daw nagsimula, hindi po. Kapag oras may background ka sa church history, magsimula tayo kay Esteban. Di ba?
Yun ang mapatay si Stephen kung sila simulang kumalat Kumalat. Nagsimula sa araw ng Pentecostes sa panahon ni Apostol Pedro nang siya po magsasalita sa Gawa Kapitulo 2:38, di ba? Ngayon ay ang nagpabautismo noon ay mahigit sa 5,000 o 3,000 ang nagpabautismo. Sa ganun karami nung mag-scatter na po sila ng mga patay si Stephen, dito na po nagsimula na ipinangaral din ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro ang katotohanan ng salita. Iisa lang po, ang Kristyanismo. Kaya nga pagdating sa Antioquia, tinawag silang mga Kristiyano sa Antioquia. Pagdating ng mga year 300 na, pagkatapos mamatay ang mga tinatawag po na Church Father, yung mga nakakasama po, apostol, ang nakasama ng mga apostol, dito po yung tinatawag na matatanda sa iglesia, yung Church Father, sila ngayon yung nagdadala. Pagkadating ng mga 300 sa 200 taon, dito po nagsisimula. No? Na maghari na po ang Imperyo Romano, yung Kristyanismo, inusig po yan. No? Kasi mula pa po sa panahon ng 67 AD, after date, sinimula na po na usigin yung mga Kristiyano sa Roma. Kaya yung mga Kristiyano, kahit itatanong nyo, mayroon po yung butas sa ilalim. Parang mga Hamas, yung Gaza, puro butas, nagtatago. Ganon din Rome, ang nagtatago po sa ilalim, mga Kristiyano. Dahil hindi po sila makalagtad, dahil pinapatay po sila. Pinaglalaroan ng mga gladiators. Nakita nyo naglalabanan sa gitna ng arena? Di ba? Pumapatay ng leon. Di ba? Maganda pelikula yun ni Gladiators. No? Di ba? Yung panahon ay mayroong isang panahon nang idinidisplay nila mga Kristiyano. Tuwan-tuwa yung mga Romano pag nakita nila na nawawarat yung mga katawan ng mga bata, kinakain, sinasakman ng leon. Tuwan-tuwa sila niyan. Oo. Yun na po ang pinapanood ng mga Romano. Nagbago po ito nang dumating ang panahon dahil ang Muslim po, yung Mohammedan, ay nagkaroon po ng pagkakataon na lumulusog po. Kasi ang kailangan nila protection money. Kapag sumama ka sa Islam, protektado ka, magbabay ka ng buwis. Kaya marami silang na-convert. Yung Roma, nagkaroon po ng pangitangin si Constantino. Nakakita siya sa langit na baliktad ang krus. Kaya lahat ng panangga nila, nilagyan nila ng krus. Nadaig po nila yung invaders, yung lumusok ng mga Islam. Kaya nung manalo po siya sa labanan, ay nag-declare siya na magpabautismo ng Kristiyano. Kasi pagano po ang Romans. Kaya dumating po nagpabautismo. Di ba, nakita mo naman kaysa sa Senado natin, kapag oras na ang presidente ganitong parte, ganon din yung ating mga congressman, lipat-lipat. No? Kaya ganon po ang nangyari sa pagkakataon na lahat po ng mga military, senators, congressman ng Rome, as a pagan, nagiging Christian na po. Kaya ngayon, lumitaw na ang mga Kristiyano, nagtaka sila. Bakit iba na? Mayroon ng mga revolto, mayroon ng wala yun, mayroon ng Jesus Christ, wala yan dati. Ipinagtataka na nila. Kaya yung mga Christian, ang tawag sa kanila noong panahon ng Puritans. Wala silang magawa dahil pag lumabas sila sabihin, baka mapapatay naman sila. Dahil ang batas sa Romano, kapag oras yung bahay mo, Kristiyano ka, ano ba, malaki, maganda, Christian ka, ako yung nakatira dito sa gilid. Yung tagda mo, may nakatira dyan, ng plastic, di ba? Bawal ang Kristiyano, tuturo ko lang sa gobyerno, Kristiyano po yan. Puhulihin ngayon yan, ipapapatay lahat yun, kukulong. Yung nagturo, kanya na yung bahay.
may bahay na agad ako. Kadiwa, ako na yung namamaywang sa malaking bahay. Kaya yung mga Christian, nagkaroon na ngayon ng pakikihubilo doon sa Roman Catholic Church ni Constantino. Yun po ang nangyari. Kaya nung mag-spread po ito, lalong dumami. Kasi nung nakarating sa bawat lugar, ay nagkaroon ng sarili. Una, isa lang. Nagkaroon po ng, kaya madali pong tandaan yan, pagdating sa 15 years, 1500. Diba? Madali tandaan kasi kanta natin in 1915, 21, panahon ni Magellan. Reformation sa Europe. Ibig sabihin, ito yung pagbabago, pagtalikod nila sa Roman Catholic. No? Kaya nagsimula po sa Germany, dito kay sino pare? Martin Luther. Di ba? Pagkatapos sa Europe na bahagi na malaking bansa ay may kanya-kanya po na sila dyan Calvin, no? Sa France, yun po ang nagsimula ng Protestantism. Nagpro-protesta po sila. Ngayon po, sinong may background po sa Salvation Army? Sino po? Alam? Wala, ano? Tuturuan ko kayo, makilala po ninyo. Ang Salvation Army po, ay yung pong nasa supermarket, ano po, naka-uniforme, may dalang tawag dito, maliit na basket, nang ihingi po. Ang tawag po niya, malaki samahan po yan, hindi meron po yan. Buong mundo po yan, Salvation Army. Sa Europe, malaki yan, nandito sa Amerika. Kahit mga sakayan ng bus, sakayan ng train, pasinin po niya, may naka-uniforme siya, hindi pa sundalo, pero nakalagay sa kanya Salvation Army. Makakakita kayo niyan. Pagdating ng ganitong Disyembre, nanghihingi po yan. Hindi po yung para sa kanila, binibigay ko nila sa tao. Ang pinakapinuno po niyan, kung mag-aaral kayo ng church history, si John Booth. Sino si John Booth? Siya po yung isang maharlikan tao sa Britanya. Minsan, search po ninyo. Tanong nyo kay Mr. Google. Di ba? Sayang po. Pagka nakita nyo, ay siya po ay dugong maharlika. Ibig sabihin, linya siya ng ano. Dinala po niya, kasi ang sabi ng Jesus Christ, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. I-share niyo Jesus Christ. Tulungan ninyo ang mga dukha. Di ba? Yun ang sabi. Ngayon, ang ginawa po niya, inaralan po niya lahat ng mga pulubi sa bangketa. Lahat na pulubi, inaralan po niya. Panahon ng taglamig, December, dinadalhan po niya ng mga sopas. Pinakakain po niya. Tumanggap lahat sa Panginoon ito, kinikilala sa Jesus. At ang kabutihan ng mga Kristiyano. Pero si John Booth lang yun. Ano ang ginawa? Dinala po niya sa Church of England. Buhay po yung Church of England. Dinala po niya sa loob. Lahat po yung mahihirap. Anong ginawa ng mga maharlika? Sinarado. Sinarado. Hindi pinapasok. Yung nakapasok, pinalabas. Dahil para lang sa mga maharlikans, para lang sa lugumbukaw ang simbahan. Sa labas lang kayo. Nasaktan si John Booth sa ginawa ng mga katulad niyang mga lugumbukaw. Simula noon, hindi niya kinikilala ang simbahan. Mga Katoliko maging Protestante, ayaw. Nagtayo po siya, Salvation Army, kaya ang kanyang design na logo, di ba? Heart. Heart to God. Hands to men. Yun po ang kanyang logo. No? Ang puso ko sa Diyos, ang kamay ko ay sa tao. Amen. Di ba napakaganda? Makikita pa yung buhay pa po yan. Kaya po yun na nagiging problema hanggang sa dumami po dahil gusto po magtayo ng sariling
sarili yun. Hindi po yun ang kailangan. Ang kailangan po natin, yung ating kaugnayan, relasyon sa Panginoon. Sa dahilan po, bagamat tayo'y buhay, nagpakabuyo sa kalayawan, patay. Paano kayo mabubuhay na muli? Di ba? Hindi ho pipili na sino sa bawat tao na pagdating na naman sa Enero, ako'y magbabago na po. Wala pong mangyayari kahit anong gawin mo. Dahil isa lamang ang nakita kong pagbabago na ginawa para sa tao. Sinabi po ng 2 Korinto, kung sino mang kay Kristo Jesus, siya isang bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay sa kanya, nagsilipas na. Narito ngayon sila, bawang naging bago. Ang pagbabago ay buhat sa Diyos, hindi sa tao. Kaya ano mang gagawin ng tao, hindi po niya kaya dahil nakatatak na po yan. Basahin mo nga itong isa. Hindi ho nila Jeremias. Wala ho kayong kakayanan na ang isang sarili mo, kasi sinabi na po ng banal na kasulatan na gaya lang po na sinasabi na bihasa po tayo gumawa ng masama. Sa kapitulo Jeremias, kapitulo 9 na. Gaya ng makapagbabago baga ang Ethiopia sa kanyang balat, makapagbabago baga ang leopardo ng kanyang, makapag-alis baga leopardo ng kanyang batik. Ang sabi niya, gayon din ang tao, hindi kaya magkaroon ng pagbabago na magawa niyang gumawa ng mabuti dahilan siya ay bihasang gumawa ng masama. Ibig sabihin, kung kasamaan, sanay na po ang tao. Kaya hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Kaya pagdating ng New Year, puro resolution lang yan, no? Pero walang katotohanan. Hindi na po iinom. Pagdating ng ilang araw, lasing na naman. Huwag na tayong maglulukuhan sa kadahilanan po, yan po ang katotohanan. Ang sino mang na kay Kristo Jesus, kung si Kristo ilagay mo sa puso mo, magkaroon po kayo ng pagbabago. Dahil po sinabi ko nga, sino mang na kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang. Sister Brenda, mayroong kopya niyan. Sister na. Yung nakapagbabago baga ang Ethiopia sa kanyang balat. 13, praise the Lord. 13. Basahin mo nga para malaman ng mga Sa Jeremias chapter 13 verse 23, ito ba nakasulat? Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik. Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Amen. Kaya kung tayo po bihasang gumawa ng masama, di ba? Wala na po pag-asa. Dahil nagpapakabuyo po tayo sa kalayawan, magamatay buhay, patay na po tayo sa harap ng Diyos. Paano natin maibalik? Yun po ang kinakailangan. Kaya po sinabi ng Biblia na tayo po ay patay dahil po sa kasalanan. Kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa ganito'y naranasan ng tao ang kamatayan. Kaya patay na po tayo. Ang nais ng Diyos magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Patay na ho eh. Pag patay na, ay kailangan po, para po magkaroon ng panibagong buhay, kailangan po ilibing. Amen. Kasi ang kuha po ay isang prutas. Kapag oras po ang isang prutas, halimbawa po, para madali tayo magkaintindihan, nakita mo yung niyog. Di ba?
Pag malalaglag po yung niyog, di ba? Tutubo po yan. Amen. Malinaw po. Pero hindi yung niyog ang tumubo, yung bunga. Sa gitna na biak, may lumabas. Amen. Di ba? Pero hindi siya magtatagal kasi nasa ibabaw siya ng lupa. Amen. Mamamatay din siya. Babagsak din siya. Kinakailangan ilibing siya. Di ba? Tutubo siya uli, magkakaroon siya ng panibagong buhay. Panibagong niyog. Ganon din po tayo. Kinakailangan yung dati nating pagkatao kalakip na ilibing kay Kristo Jesus. Kung paano siya nabuhay na maguli, gayon din tayo makakalakan sa panibagong buhay. Amen. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin na ang kaugnayan po natin sa ating Panginoon sa kasalukuyan, hindi po natin binibigyan ng sincero. Hindi tayo sincere. Kasi basta nakilala lang natin si Jesus, sapat hindi po. Dahil kung tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, dapat hindi po natin ito tatawagin ay aariin na lamang natin. Sasakimin na lamang natin. Ako lang ang may-ari, hindi po. Kinakailangan sila din magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan ang bawat isa makilala din nila si Jesus. Nakahabag-habag naman, di ba? Lahat po na gusto ng ating mahal sa buhay, lalo na sa ganitong panahon, kaya po natin ibigay. Di ba? Sa ating pagmamahal sa kanila, ating mga anak, binibigyan natin magagandang laruan. Mga kakilala, binibigyan po ng mga